Ito mga lods, mga kaibigan, meron ako rito nakitang babae na gustong umangkas. Ayan o. Ito na mga kaibigan, unti-unti nang nagsisiro visibility. Grabe, nakakatindi ng panahon dito sa Baguio. Marhay na aga, kamusta? Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito, pabiyahe po kami ngayon papuntang Baguio City. Sana maganda po yung panahon na aming madadaanan papunta hanggang dun sa may Baguio City. Ito mga lods, nag-prepare na kami. Kasama ko yung mga kasama ko sa trabaho. Panurin niyo po yung aming biyahe papuntang Baguio City. Ito mga kaibigan, nandito na kami sa may Mabalacat City, Pampanga. Bali, nasa boundary na po kami ng papuntang Tarlac. Malis kami mga kaibigan sa Manila, sa may Intramuros, alauna medya ng madaling araw. Tapos eto, nandito na po kami sa malapit, sa may Tarlac. Kakarga ka na ba, Noy, o doon pa sa unahan? Ha? Kakarga ka na ba o doon pa sa unahan? Mga Tarlac City na lang. Well, Hirona, Petron, doon tayo minto. Pahinga muna. Kape lang. Kape. Sa hanap ka lang ano dyan, kung saan dyan. Pagkatapos mga kaibigan, magkape at magpahinga ng konti, eto, bakbak na naman po tayo papuntang Baguio. Eto na po yung boundary ng papuntang Tarlac, tapos Pampanga. Ang mga lugar na madadaanan sa mga first time na hindi pa po nakakabiyahe papuntang Baguio, bali Monumento, kasi small city lang po tayo, maliit yung motor natin. Tapos Valenzuela hanggang sa may Malolos. Tapos pagdating sa Malolos, hindi ko lang sure mga kaibigan kung yung lugar na yun, Tabang Giginto, doon po kayo bababa papuntang Malolos, yung mga may nagtitinda po ng mga halaman. Hanggang doon mga kaibigan, sa may dinaanan po namin, papuntang Apalit, hanggang sa may dulo ng papuntang San Fernando, Pampanga, hanggang sa may papunta rin po ng Angeles, hanggang dito sa may Mabalacat, at dito papunta na pong Bamban, Tarlac, Capas, hanggang sa may Tarlac City, Hirona, Paniki. Tapos papunta po yan mga kaibigan ng Moncada, Tarlac at sa San Manuel. Tapos yun na mga kaibigan, pagdating niyo po ron, boundary na po ng San Manuel, yung Pangasinan, yung Carmen Rosales. Bali, yun nga po pala mga lods, mga kaibigan, yung tinatakbo ng ang takbuhan po namin, sakto lang. Minsan nag-100 din. Pero sabi nila, yung iba mabibilis pa sila magpatakbo, kaya parang saglit lamang nila yung Baguio. Pero kami ilang beses na kaming bumiyahe, pero kaya halos 7 oras yung aming binabiyahe mula Manila hanggang sa may Baguio. Normal na takbuhan at normal na pahinga din yung aming ginagawa kapag ganyan mga lods na 7 oras. At wala pong aberya yan, sa awa ng Diyos, na palagi tayong iniingatan sa ating mga biyahe, mapa norte man dito at maging sa Pawi, sa Bicol. Tuloy-tuloy po yung aming biyahe na talaga naman pong sobrang iniingatan po tayo ng ating Panginoong Diyos. Siyempre, wag po natin kakalimutan kapag babiyahe po tayo, at habang nasa biyahe o kaya pagkatapos ng biyahe, magpasalamat, magpray, kasi siya lang po talaga yung ating tagapagligtas sa lahat ng oras. Eto mga kaibigan, nandito na kami sa may Tarlac City. Bali, sunod namin pahinga nito sa may Petron, sa may Hirona, Tarlac, kasi yun po talaga yung aming pahingahan palagi kapag bumiyahe pa kami rito ng norte. Ang pinaka-the best mga kaibigan, oras ng alis sa Maynila, alauna po talaga, para ganito na magmamadaling araw na, kaya sa sunrise na, nandito na po kayo sa may parting malapit na sa may Pangasinan. Kasi yun po yung pinaka-the best para unang-una makaiwas sa mga kasabayan na marami rin pong babiyahe. At pangalawa, mas safe po yun, mas okay na okay po yung ganong take off. Kasi syempre, mas makakapagpahinga ka pa ng konti, hindi yung naghahabol ka ng oras na kung saan alis kayo ron ng mag-uumaga na sa Maynila. Marami na kayo nakakasabay, tapos yung di katulad po nito na halos wala kaming ibang mga nakakasabay, kundi mga truck din, tawas ng ibang mga sakyan. Pero di naman ganoon karami, at talaga naman pong napakaganda ng aming biyahe kapag ganitong oras yung alis po namin sa Maynila. Eto na mga kaibigan, ako na naiwan. Nandun na sila sa unahan, hindi ko na sila makita. Talaga naman, grabe, ang bibilis po ng mga kasama ko. Antik hindi nila, kasi talagang yung iba, mga talagang bihasa na rito. Katulad ni Repsol Solo Rides, ni Kabayan, ni Joseph, na laging nauwi rito kasi yung misis niya nandun sa Baguio nagtatrabaho. Kaya yung ibang mga kasama ko na mga baguhan, nakasunod sa kanya, kasi unang-una di rin nila kabisado papunta doon, kaya ayaw nilang mahuli. Kaya yun, sunod sila ng sunod kay Kabayan, tapos ay pa pang mga kasama po namin doon, kaya ako eto naiwan. Pero okay naman, masyadong nag-enjoy ako rito sa ganito.
Dito mga kaibigan, sa bandang to ng Cannon Road, bali kasi ito, nag-Cannon Road kami, kaya ito yung inyong makikita na napakaganda ng mga view po rito. Dito kami talagang palaging dumadaan. Pero okay rin naman sa mga medyo first timer, tapos hindi pa po masyadong kabisado yung Cannon Road, na mas okay po dumaan doon sa may Marcos Highway kasi nga po medyo maganda doon, tapos malapad po talaga yung kalsada ron kaysa po rito na medyo makitid at mas delikado po rito kasi nga po minsan kapag umuulan sinasara to yung sobrang lakas, tapos kung may bagyo kasi nga po may mga bangin po rito, yung mga bato na talaga naman pong kasama ng tubig mula po sa taas na bumabagsak po rito sa kalsada, kaya minsan sinasara po talaga to ng mga pinauupulan kasi nga po delikado po talaga dumaan dito. Kasi sa itong Ken Road, sa pinaka delikadong kalsada sa atin sa Pilipinas, sa mga mahilig gumala at sa mga long rider na katulad po natin, ay isa itong Baguio po talaga sa pinakamagandang puntahan. Kasi bukod sa napakalamig ng klima sa taas, isa pa mga kaibigan, napakaganda po talaga ng view. Yung bang parang sobra kayong mag-i-enjoy dito pa lamang sa biyahe kasi nga po napakaganda ng mga view at talaga naman po nakakawala po ng stress, nakakawala po ng pagod sa pagtatrabaho po natin. Minsan naman tayo gumala, sulit-sulitin na po natin, maiksi lang ang buhay, kailangan nating i-enjoy. Yan mga kaibigan, no? Kapag maulan yan, maraming bumabagsak yan ng mga tubig mula sa taas, kasamang mga bato, kaya kailangan mag-ingat po kayo rito. Minsan nga, dumaan kami rito, tapos biglang nalaman namin, sinara na dun sa taas, kami na lamang yung naiwan dito. Pero kasi minsan kapag na sobrang lakas po talaga ng ulan, sinasara to, tapos sa mga pinapadaan na lamang dito yung mga residente ng mga taga rito sa may camp, hanggang camp 7 po yata itong lugar na to bago umakyat ng hanggang sa may Baguio. Dito mga kaibigan sa may camp 1 yata to. Hindi ko nagkakamali, eto meron ditong isang falls na inyong makikita, tapos meron po rito na hanging bridge. Napakaganda ng view po rito na inyo pong makikita kapag nandito po kayo. Isa rin po ito sa pwede nyo pong hintuan. Ayan mga lods, yung falls. Tapos meron dyan hanging bridge na inyong pwede nyong tawirin. Basta mag-iingat lamang po kayo. Tapos may donation lamang po dyan na kahit magkano, basta donation lamang. Ayan mga lods, napakaganda rito tumawid. Talagang sobrang ganda niyan. Tapos sobrang ganda rin ng falls na to. Pagkatapos namin huminto mga kaibigan sa may falls na yon, sa may camp 1, eto at tuloy-tuloy na po ulit ang aming biyahe kasi nga po medyo makulimlim na sa taas. Tapos may mga nakakasalubong na kami ng mga nakakapote. Grabe, kinakabahan na ako kasi alam mo na mangyayari sigurado nito mamaya. Eto na mga kaibigan, sobrang makulimlim na nga po talaga sa may taas. Grabe naman, sana hindi umabot yung ulan. Sana hindi kami abuti ng ulan. Ako wala, makahirap kasi unang-una nga po, napakadelikado nitong Cannon Road sa ganyan kapag maulan kasi madulas, tapos may mga bangin. Isa pa mga kaibigan, yung mga bato nga po na mga bumabagsak kasama ng tubig na galing sa taas. Ito na, unti-unti ko nang nakikita. Bumabagsak na mga kaibigan yung ulan, ako po yari. Mukhang talagang di namin kakayanin na umakyat ng walang kapote kapag lumakas yung ulan sa may unahan. Pero sana naman wala nga po talaga. Naku po, grabe, hirap pa naman pag ganyan na maulan. Medyo nagsisiro visibility po kasi rito sa may unahan, lalo na kapag sa may taas kasi nga po yung mga pag tapos yung ulan naghahalo. Grabe, napakatindi nun. Eto mga kaibigan, yung ganitong lugar yung aking hinahanap-hanap kapag talagang sobrang nakakapagod na sa buhay. Yung sobrang nakaka-stress na ba. Eto mga lods, mga kaibigan, meron ako rito nakitang babae na gustong umangkas. Ayan o. Ayan, matagal na yan. Pero nandyan pa rin o, gusto mag-hitchhiker. Eto mga lods, talagang sobrang ganda ng lugar na to. Grabe. Ito yung talagang dinadayo rito. Yung magandang view, tapos yung lamig ng Baguio na wala po sa Maynila at wala sa ibang lugar. Dito nyo lamang po matatagpuan. Kaya kumbaga, isa talaga to sa talagang dinadayong lugar natin. Ako talagang ito, hindi ako magsasawa rito kahit na ilang beses akong pumunta. Tapos napakarami pang ibang puntahan dito, katulad sa may Atok, sa may papunta doon, sa may Sagada, tapos Highest Point. Grabe, isa ito sa pinakamagandang lugar talaga mga kaibigan. Ako po, yari, eto na mga kaibigan, yung ulan na hinahanap natin. Hindi ko pala hinahanap pero dumating. Kasi nga po, masama yung panahon ngayon na may bagyo, parang dalawang bagyo yung parating dito sa atin sa Pilipinas. Ramdam ko na mga kaibigan, yung lamig. Kasi nga po, malamig yung klima po rito sa may parting ito ng paakyat ng Baguio, tapos sinabayan pa ng ulan. Naku po, yari, eto na. Kailangan na namin magkapote po talaga, di nakakayanin to kasi malakas na yung ulan.
Grabe, yari talaga. Naku po, talaga naman kapag sinuswerte. Pero thanks God at ligtas kami palagi. Tabi muna tayo at magkapote kasi nga po, di nakakayanin. Sobrang lakas na ng ulan. Ayan, yung mga kasama ko nandiyan na sa taas. Ayaw ko sana kuminto, pero di kakayanin kasi nga po malamig, mahirap na. Baka magkasakit tayo, marami pa tayong pupuntahan sa Baguio. Matindi mga kaibigan yung lamig na aming nararamdaman o ako lang kasi lamigin ako. Kaya ito, kahit na naka-riding jacket ako, tapos mayroon pa akong long sleeve na pang rides, tapos ito nakakapote, parang giniginaw pa rin po talaga ako kasi nga po malamig yung klima rito, tapos sinabayan pa ng ulan. Kaya na, di kinakaya na kailangan na namin magkapote para dire-diretso yung aming akyat hanggang dun sa may Baguio City. Eto na mga lods, mga kaibigan, grabe, napakatindi, napakahirap minsan dito kasi mayroong lugar na zero visibility, pero sa awa ng Diyos, okay na okay pa naman at kayang-kaya pa naman. Ito yung pinakaayaw ko talaga. Bali, inabot kami ng ulan sa may Camp 3 hanggang dito sa paakyat ng Purito ng Baguio. Grabe yung tindi mga kaibigan. Kakaibang experience to na magra-rides na maulan tapos dito pa sa isa sa pinakadelikadong kalsada sa atin sa Pilipinas, yung Cannon Road. Ang tindi. Eto mga kaibigan, ang sarap sa pakaramdam. Ang lamig. Kasi nga po, nagkahalo yung lamig ng papuntang Baguio tapos yung lamig ng ulan. Grabe oh, napaka delikado po talaga ng ganito kasi nga po madulas yung kalsada. Tapos yung isa pa na pinatatakutan po natin, yung mga bumabagsak ng mga bato na may kasamang tubig. Talaga naman po isa yun sa ating ingatan po rito kapag aakyat po kayo rito sa Cannon Road papuntang Baguio City. Grabe, ayan oh. Ang titindi naman dito ng mga kalsada, pero sa awa ng Diyos, maganda at maayos mga kaibigan yung kalsada po rito, paakyat ng Baguio City dito via Cannon Road. Maraming beses na rin ako mga kaibigan, inabot ng ulan sa mga rides, lalo na yung pauwi ko sa amin sa Bicol, tapos sa may Iloilo at doon mga kaibigan. So yung nag-rides kami sa may parting Siargao nung pumunta kami ron. Pero yung sa Siargao, doon na kami nag-arkila ng motor na inikot namin yung Siargao, pero di namin po talaga naikot kasi kulang yung oras namin. Kung pupunta kayo mga kaibigan ng Siargao, halos kulang po talaga yung isang linggo nyo kasi kami isang linggo doon, pero talagang di namin naikot yung ibang lugar doon. Napakalaki at napakaganda mga kaibigan ng Siargao. Eto na mga kaibigan, unti-unti nang nagsisiro visibility. Grabe, napakatindi ng panahon dito sa Baguio. Sobrang napakasulit ng aking motor na ginagamit, yung Sniper 155R. Talaga naman hindi pa rin po ako talaga nito pinapahiya sa bawat biyahe. Talagang napakasulit gamitin, lalo na kapag ganito na long rides. Mas gusto ko kasi mga kaibigan kapag long rides ako, bali naka manual ako kasi mas gusto ko yung minsan, syempre may hatawan, tapos may mga akyatin katulad po nito na papuntang Baguio. Pero okay naman yung scooter, pero hindi ko po talaga nasubukan kasi wala pa po akong pambili. Pero syempre, bago po tayo bumiyahe, anuman yung ating gamit, mga sasakyan o kaya motor, ugalin po natin na mag-check ng ating mga sasakyan, ipa-maintenance po natin, tapos talaga naman pong magpa-change oil, i-check lahat yun. Grabe, napakatindi na po. Isa yan mga kaibigan, sa ingatan po ninyo. Tapos syempre, yung mga preno, atin pong papalitan. Grabe yung mga taxi dito, sanay na sanay kasi sila rito sa lugar na to, kaya kumbaga baliwala sa kanila yung lugar na to. Kahit na maulan, talagang mabibilis po sila at kabisado naman po talaga nila yung lugar nito. Parating na kami sa daang Bakal, sa tulay na Bakal. Eto mga lads, mga kaibigan, may vlog ako rito nung last na biyahe namin dito, kung ilang tulay na Bakal yung aming dinaanan dito sa may Cannon Road. Kahit kayo naman mga kaibigan, kung dumaan po kayo sa Cannon Road, may mga daang tulay na Bakal po kayo madadaanan. Nakalimutan ko na kung ilan, pero nandun sa last vlog ko na papuntang Baguio yung kung ilang daang Bakal at tulay na Bakal yung madadaanan paakyat dito sa Cannon Road o kaya pababa ng papuntang Baguio City o kaya pabalik ng Maynila. Eto na mga lads, mga kaibigan, napakatindi po talaga ng kalsada ngayon kapag ganitong maulan kasi madulas po talaga, kaya doble ingat po talaga yung ating gagawin kapag dadaan po kayo rito. Pero okay naman, mas safe naman kung ganito na hindi naman ganun kalakas yung ulan tapos di naman may bagyo. Wala pa naman po kasi yung bagyo. Kung kailan naman may bagyo, saka naman kami umakyat dito ng Baguio. Yung kasi mga kaibigan, yung aming schedule ng pag-akyat dito, nakapag-leave na kami, kaya talagang itinuloy na po namin yung aming biyahe. Grabe naman to mga lads. Maulan. Ito yung isa sa pinakamagandang spot dito sa may bandang ito ng Cannon Road, yung
Ito yung Camp 5 yata ito mga lods. Napakaganda ng bundok na yan kapag may araw. Pero sa ngayon na maulan, ayan lang po yung inyong makikita. Mga halaman, mga puno na nandyan sa may bundok. Tapos ito yung maulan na view. Pero talagang kakaiba yung pakiramdam na ganito na maulan din. Hindi rin naman lagi tayong sinuswerte na kapag aakyat. Pero kasi mas advisable po talaga na umakyat dito kapag summer time. Mula po siguro ng January hanggang sa may kalagitnaan ng May o baka mga April, March, April po talaga yung pinaka the best na umakyat kasi nga po summer. Pero okay naman, kayang-kaya naman kahit na maulan, basta magdala lamang po kayo ng mga kapote at mag-iingat lang po talaga kayo. Yun ang kailangan dalhin po natin. At syempre yung pinaka the best na dalhin po natin sa ating sarili, yung pagpipray bago, habang at pagkatapos ng ating biyahe. Ito mga kaibigan, yung lumang toll gate dito sa may Cannon Road. Nasubukan ko pa dati nung bumiyahe ko rito dati noon, nung medyo matagal na may gumagana pa po yan. Naniningil pa po sila ng toll dito noon dati. Pero ngayon hindi na, kaya ito tuloy-tuloy po yung ating biyahe rito. Sobrang ganda mga kaibigan, kahit na ganito na maulan yung view po rito sa Baguio. At talagang ramdam nyo yung lamig kasi nga po malamig ang ulan. Malamig yung klima na may kasamang ulan, kaya mas lalo po talagang lumamig yung ating pakiramdam kapag nandito po kayo paakyat sa may Baguio via Cannon Road. Andito na kami mga kaibigan sa nag-isang tunnel dito sa may Cannon Road. Meron ding tunnel dun sa may Marcos Highway na mas mahaba. Grabe mga kaibigan, yung ulan talagang zero visibility. Eto na, welcome to Lion's Head ng Baguio City. Ito mga kaibigan, yung isa sa dinadayong lugar po rito, yung Lion's Head kapag akit po ka rito sa via Cannon Road. Pero mga kaibigan, kapag dadaan kayo sa Marcos Highway, di nyo po yun madadaanan. Hindi na muna tayo hinto kasi parang besa rin tayo nakapagpa-picture dyan. Tutuloy na po kami doon sa aming tutuluyan na bahay kasi nga po, giniginaw na kami. Kailangan na namin magpahinga muna kasi grabe yung ginaw. Tapos talagang grabe yung ulan mula po dun sa may Camp 3 hanggang dito sa may paakyat ng Baguio. Grabe yung ulan. Medyo maraming beses na rin ako umakyat ng Baguio na maulan, pero ngayon lamang yung umakyat ng Baguio na nagmotor, nag-rides. Kasi kapag umakyat ako rito dati nakasasakyan, kaya kumbaga di ko ramdam yung lamig. Pero ngayon talaga grabe, ramdam na ramdam ko suot ang aming kapote habang nagmumotor dito sa may Baguio City. Ito na mga kaibigan, nandito na kami sa may proper yata to ng Baguio. Pero doon kami dadaan sa may BGH, yung Baguio General Hospital. Kasi yung aming tutuluyan nandun sa may Marcos Highway banda. Sa may Green Valley kami pupunta. Doon kasi yung aming pupuntahan. Kasi yung isang kasamaan ko, si Boss Rico, kapatid niya, yung caretaker po doon sa aming tutuluyan na bahay. Kaya kumbaga, mas nakaka-save kami, mas nakaka-menos kami ng gastos. Kasi mas mura yung singil sa amin. Tapos isa pa, malaki yung bahay na yun mga lods, mga kaibigan. Ilang beses na ako nandun. Talagang sobrang sulit doon mag-stay kasi maganda, malawak yung bahay, tapos medyo malayo sa city, kaya kumbaga hindi siya masyadong maingay, at isa pa napaganda rin ang view kasi kita mo nga doon yung dating La Presa, yung dating pinag-shootingan na nila Enrique Hilyata yun, tsaka Liza Soberano. Di kasi ako mahilig sa love story. Pero yun lang sabi nila sa amin noon, na tanaw po doon sa tutuluyan po namin yung La Presa. Pero sa ngayon mukhang sarado na daw po ata yung La Presa na yun. Hindi ko na nga po yun nakita. Hindi ko na rin po yun napuntahan. Kasi nga po sarado na raw. Pero napakaganda daw dati yun. Hindi ko lamang alam kung bakit mga ipasara yun. Ito na mga lods, mga kaibigan. Malapit na kami doon sa may Baguio General Hospital. Sa may flyover sa ilalim. Doon kasi kami dadaan sa may pupunta hanggang doon sa may Marcos Highway. Pwede naman sana kaming dumaan ng Marcos Highway, pero mas preferred na dumaan ng mga kasama ko dito sa may Cannon Road kasi nga po mas okay daw dumaan sa Cannon Road, mas mabilis kaysa dun sa may Marcos Highway. Kasi yung sa may Marcos Highway mga kaibigan, maraming dumadaan doon mga bus, tapos mga malalaking trucks po talaga, di katulad sa Cannon Road na halos mga katulad natin na mga nakamotor, tapos mga katulad ng ganito ng mga sasakyan, ng mga 4 wheels lang, kasi bawal po doon sa may Cannon Road yung malalaking mga sasakyan, at bawal po doon yung mga malalaking mga bus at mga trucks. Pero para sa akin okay naman, kaya sa sunod susubukan po natin na dumaan doon sa may Marcos Highway, o baka ngayong pag-uwi yun ang aming dadaanan, susubukan din namin dumaan kasi nga po yung aming tutuluyan malapit na doon sa may Marcos Highway.
Dito mga kaibigan, sa Baguio, sobrang naliligaw ako. Kasi kahit yung Waze, sobrang naliligaw din dito sa Baguio City. Grabe yung mga kalsada po rito talaga. Kayo, ilang beses na rin ba kayo naligaw rito mga kaibigan? At ilang beses na rin kayo niligaw ni Waze dito. Eto na mga lods, papasok na po kami sa Green Valley. Ito yung Green Valley na parang isang subdivision. Pero malaki to, may mga phase 1 hanggang phase 4 ata itong lugar na to. Tapos sakop yata ito mga kaibigan ng Barangay Santo Tomas ng Baguio City. Ito, zero visibility din dito minsan kasi nga po mataas din na lugar to. Tapos maraming pag. Grabe rito mga kaibigan. Isa ito sa pinakamaraming tao dati nun. Dati sobrang dami rito mga Koreans, tapos mga Chinese na mga naka-stay. O baka yung ibang mga unit nga po dyan, sila yung may-ari. Kaya napakaraming tao po rito dati noon, lalo na nung may pogo pa. Pero ngayon, ayan, kukunti na lamang yung inyong nakikita. Halos mga guest na lang, mga nagta-transit na rin yung mga nandyan. Mukhang pinapaupahan na lamang. Eto na mga lords, nandito na kami. Salamat Lord sa aming ligtas na biyahe. Nandito na kami sa aming tuloy na bahay. Okay, oh. Thank you Lord, napakabuti po ninyo. Sobrang nyo kami iningatan sa mahabang biyahe na maulan. Manay! Try na po. Hello po. Marhay na aga, Baguio City. Good morning, Baguio City. Ayan mga lods, oh. Napakaganda talaga ng Baguio. Kakaiba. Sarap sa pakiramdam. Sulit na sulit yung aming biyahe na inabot ng ulan. Ito yung kagandahan ng Baguio mga lods, mga kaibigan. Kapag nandito kayo, ito yung inyong makikita. Talaga namang napakasarap sa paningin. Napakasarap sa pakiramdam ganitong view. Eto mga kaibigan, naglalakad-lakad kami dito ng bandang hapon sa may Baguio City. Talaga naman pong inuulan. Inuulan mga kaibigan ngayon ang Baguio kapag hapon. Pero sa umaga, medyo maganda naman yung panahon kapag hapon lang po talaga. Yun lamang, God bless po, salamat.